So what did he do? Peter helped him up. Halikayo, halikayo. Ibinangon niya. And then, he guided the man to start walking. Nakukuha niyo? Nandun po ako sa Correctional Institution for Women. At nilapitan ako ng leader ng grupo namin doon. Sabi niya, Pastor, naaalala mo si ganito? So she gave me a name. Sabi ko, sino yun? Yung isa po sa mga nagpapakanta natin. Opo, kumusta na yun? Wala nga po siya kasi po, ilang linggo na siya nandun sa infirmary. Sabi ko, infirmary? Bakit po? Pastor, bigla na lang po, hindi na siya makapaglakad. Bakit? Sabi ko, hindi po namin labas na hindi na siya makapaglakad. Sabi ko, sige po, pagkatapos ng fellowship natin, dalawin natin. So, pagkatapos, dumalaw kami ron. Nakita ko siya, naka-wheelchair na. So sabi ko, anong problema? Sabi po ng doktor, sabi niya, ano daw ito, yung rheumatoid arthritis, the same thing. No? Ano po nararamdaman niyo? Pastor, lahat po masakit. Hindi ko kayang umalis dito. Maski po yung alisin lang ako rito, ilalagay ako sa kama, ang sakit. Ngayon po, kung yung susubukan ninyo, huwag po, napakasakit. Sige po, pray tayo. In Jesus' name, see, special power of attorney, as if Jesus Himself is talking to the sickness. In Jesus' name, rheumatoid arthritis, I rebuke you. No more. I command healing. Ate, kumusta? Hindi ko po alam. Okay. Pwede na kayong tumayo? Hindi po. Sabi ko, nag-pray po tayo. Subukan ninyo. Nakatingin siya sa akin yung parang huwag niyo akong igagalaw dito. Masakit. Yung nakikiusap lang na tingin na parang, sabi ko, wala pong ibang paraan para malaman natin kung gumaling kayo. Subukan niyo tumayo. By this time, yung mga inmates nakapalibot, nanonood, tumayo po siya sa wheelchair, naglakad at sabi niya, wala na pong masakit. Hallelujah! Hallelujah! At ito yung pangatlo na importante. If you want to move in healing, what's number one? In Jesus' name. So, ibig sabihin nun, special power of attorney as if Jesus Himself is doing it. Number two? Command. Number three, ang sabi rito, si Peter helped him up. And instantly the man's feet and ankles became strong. Number three, and this is very crucial. At dito maraming Kristiyano hindi umaabot sa number 3 na ito. Check it out. Because it is that part that actually requires faith. Bakit maraming Kristiyano ayaw pumasok sa check it out part? Kasi po, ang marami sa atin na nag-iisip na kasi pag hindi gumaling, pahiya ako. I know what I'm saying kasi ganun ako. Bakit hindi? Kumusta po? Kumusta? May nararamdaman ba kayo? Wala eh. Ay, wala raw. Sige po, hindi na bale. Alam mo yun? It is the checking out part wherein you take that step of faith to believe that God is doing something. Nagsalita po ako sa isang Catholic charismatic group sa may Bustos, Bulacan. Kasama ko si Pastor. Dami doon. Ang dami nila. Sinabihan niya ako, sabi, Pastor, lahat po ng mga nandito, mga Katoliko po yan. Okay po, salamat po ng marami. Nayayahan niyo ako. Oo, Pastor. Pero sasabihin ko na sa inyo, papakilala namin kay mamaya, hindi ko sasabihin na Pastor kayo. Di hinintay ko ano yung punchline. Kasi pag nalaman nilang Pastor kayo, ako, malis yung mga tao. Kaya tatawagin ko kayo, brother. Ay, kako, wala po problema. Brother, pastor, gusto nyo hiram lang. Wala po problema. Huwag nyo na ako tatawagin sister. So, tinawag ako. Well, cut the long story short, nagmensahe ako at pagkatapos sabi ko, lahat ng mga may sakit, gusto kayong pagalingin ng Panginoon. So, ang dami ng pinagaling ni Lord doon. Mahigit na 500 tao pinagaling ni Lord doon sa lugar na yon. At nung natapos na, di pababa na ako. Alam nyo, dito ko nakita, love na love pala nila talaga yung mga mensahero ng Diyos. At pakiramdam ko para akong puon. Walang biro,
baba ako talaga. Sabi, Father, Father! Hawak sila, hawak. May isang babae, may isang nanay na lumapit. Sabi, Father! Hindi ba sabi? Hindi po, Father. Tunay, Father din ako. May 3 akong anak. So sabi, Father, pag-pray niyo rin ako. Sabi ko, Nanay, ano po yung gusto niyo? Sabi niya, kasi po, itong braso ko, hindi ko na po naitataas. Ilang taon na, masakit po ito. O sige po. Di nag-ano sila, they were pressing in, no? Na, gusto nga mahawakan yung laylayan ng... Sabi ko sa nanay, pag isa-isa, sinanay muna. Nanay, sabi niya, masakit. Sige, sa pangalan ni Jesus, yung masakit sa balikat, alis. Nay, taas nyo na. Hindi po, masakit nga eh. Sabi ko, Nay, kaya tayo nag-pray para mawala yung sakit. Itaas nyo na ngayon. Hindi po, masakit nga. Ilang taon na. Nay, kaya tayo nag-pray para mawala yung sakit. Inalis na yun ng Diyos, itaas nyo na. Masakit po. Bakit po kayo nagpa-pray? Para po mawala yung sakit. Nag-pray na po tayo. Itaas nyo na para malaman ko kung gumaling na. Okay, Nay. Ulitin natin ha. Pagka-pray ko kayo ulit. Sa pangalan ni Jesus, yung masakit sa balikat, alis. O yan, Nay, prayer yun. Taas nyo yung kamay niyo para malaman natin kung magaling na. Ah! Wala na po yung sakit! Hallelujah! Ngayon, ito ang punto nyo na. Did you know this? Pag hindi niya yun sinubukan, hindi yun gumaling. Dahil doon sa paggalaw na yun, ma-i-activate ang faith niya kung siya ba ay naniniwala na pagagalingin siya ni Lord o hindi. So, ito pong number 3 na check it out is the part wherein you see the miracle take place. Yun ang nakakagulat. Yun na po yung 3 practical steps. Yun na yun. Okay? Ngayon, andar pa tayo konti. Pwede pa? Yes. Pwede pa, no? I'll give you some methods that we also use in healing people. Mabilis lang ito. Some of them. Hindi ko po kayang ilatag lahat. No? The others you can read from the book.